Good PM sir, tanong ko lang sir, hindi raw pwede yung nagpa-step increment ka tapos nag-reclass ka pa sa loob ng isang taon. Depende po yun mga master kung alin po yung nauna. No, kung nauna po yung pagkaroon ninyo ng step increment ay walang problema naman po siguro yun, no? Kung kayo po ay nag-step 2 ngayong buwan and then the following month ay na-approve po at nabigyan kayo ng appointment doon sa bagong position ninyo through reclassification, eh wala naman pong problema doon kasi kayo naman po ay eligible doon sa nangyaring step increment, no? Tapos kung kayo naman po ay mabigyan ng appointment ay eligible naman po kayo para doon. Pero if ever po na mauuna itong pagka-reclass po ninyo, no, na-appoint kayo through reclassification sa mas mataas na posisyon ngayong buwan, so hindi na po kayo hindi po matutuloy yung inyo po sanang step increment the following month. Kasi nga nagbago po yung inyong salary grade dulot po ng inyong promotion, so back to step 1 po kayo. Ganito po, for example, kayo ay teacher 1 sa ngayon, no? At kayo ay nag-teach step 2 this month of November. Tapos next month ay mangyayari na maa-appoint kayo, no? Magkaroon kayong appointment through reclassification sa teacher 2 or teacher 3 position. So walang problema yun kasi nauna po yung step increment. So kayo pa rin ay magiging teacher 1 step 2 ngayon, tapos magiging teacher 3 or teacher 2 by next month. So walang problema. Pero kung kayo ay na-promote into teacher 2 or teacher 3 ngayon, and supposedly mag step 2 kayo sa teacher 1 the next month, December, so yung step increment po ninyo for December, yun po yung hindi matutuloy kasi nauna yung promotion ninyo this month. Kapag nangyari kasi na na-promote ka, bigla kang naging salary grade 12 or salary grade 13, back to zero po, no? Back to from the start yung magiging step po ninyo. So yung magiging next step increment ninyo ay sa November 2026, no? 3 years after sa inyo pong promotion or bagong appointment. So ganyan po kasi yan, kapag nagbago yung salary grade ninyo, and then back to zero, back to step 1 po kayo. And doon po sa time na nag-start yung bagong salary grade, yun po yung magiging basis ng 3 years period na siya pong basihan para po kayo ay magkaroon ng step increment, no? So hindi na po yung original appointment ninyo o kaya ay previous promotion, kundi doon na po sa bagong promotion ninyo, yun na po yung maging basis for the 3 years counting para sa step increment, provided na hindi po lumagpas na sa 90 days ang total leave ninyo para hindi po mag-move yung effectivity ng inyo pong step increment. So yun po, case to case basis, depende kung saan po yung mauna para po dito sa step increment at sa promotion through reclassification.